Science, pag-uusapan natin ang reproduction of animals. So, ang objective natin is to describe how animals reproduce sexually and asexually. Nung nakaraan, napag-usapan natin ang reproduction of plants. Specifically, na-describe natin ang pagkakaiba ng sexual at asexual reproduction. Na-describe natin ang iba't ibang bahagi ng halaman at ang function nito, ang male and female reproductive organ ng flowers. So, na-describe natin ang process ng sexual reproduction ay pollen and egg formation, pollination, and fertilization. At na-describe din natin ang vegetative propagation at ang mga examples ito ay bulb, corm, rhizome, runner, and tubers. So, para sa first activity natin, para sa animal reproduction, you will identify which characteristic of living things is illustrated in the image below. So, kung naalala nyo dun sa Module 1, merong lesson doon tungkol sa iba't ibang characteristics ng living organisms. So, pwede nyong alalahanin or balikan para masagot natin ang activity na ito. Pwede rin i-pause para mag-guess muna kayo bago natin i-reveal kung ano yung mga sagot para sa first activity. So, first, image. So, living things metabolize. Second image, living things reproduce. Third image, living things respond to stimuli. And fourth image, living things adapt and evolve. So, there are two questions to answer. Number 1, what organ systems are shown in item number 2? So, balikan natin yung item number 2. So, we have the female reproductive organ or system and the male reproductive system. And second question, what could be the purpose of the organ systems in item number 2? So, alam na natin ang sagot dyan. Another activity is to arrange the steps in sexual reproduction in humans. So, in the diagram, choose your answer in the box below. So, this is the diagram. So, meron tayong 3 steps para sa male, 3 steps para sa female, and the answer or choices to that ay nandito. Para naman sa processes leading to pregnancy, meron tayong 7 steps. At ito naman yung choices natin. So, let us start with the male. So, ang choices natin, letter A, sperm cells exit the testicles and travel up the vas deferens. Number 2, or letter B, sperm is made in the testicles. And letter C, sperm cells mixed with semen or semen. So, ano kaya yung unang-unang step? So, the answer is letter B. So, nafo-form muna yung sperm. Ano kaya yung pangalawang step? The answer is letter A. So, yung sperm cell ay umaalis sa testicle at nagta-travel papunta sa vas deferens. At panghuli, yung sperm cell ay umahalo sa semen or semen. Para naman sa mga female, ano ang first step? Letter B, ovulation occurs. So, pag sinabi nating ovulation, ito yung pag-release ng egg cell mula sa ovary ng babae. Ano yung second step? So, egg enters the fallopian tube. So, from the ovary, aalis ang egg cell at magta-travel ito papunta sa fallopian tube kung saan hihintayin niya yung sperm cell na magfa-fertilize sa kanya. And letter C is lining of uterus thickens with blood. So, bakit nagti-thicken ng blood? That occurs during the
menstrual cycle ng mga babae. So, pag ang egg cell ay hindi na fertilize, ang effect is the menstruation. Kaya nga minsan, pag regular ang menstruation ng babae at siya ay may partner or asawa at hindi siya dinatnan sa oras na siya ay dadatnan, isa lang ibig sabihin nun na fertilize yung egg at ang female or woman na ito ay pregnant. Para naman sa sagot leading to pregnancy, ano kaya sa mga choices natin ang first step? So makikita natin that the female and the male have already produced the gametes or sex cell para maging posible ang union nilang dalawa. Pero syempre, hindi mangyayari ang union if there is no meeting or mating ng male and female. So, tignan ang mga choices. Pwedeng i-pause ang video na ito at subukang i-plot ang mga choices. So, ano ang unang pangyayari? So, that's letter G. The erect penis is inserted into vagina. So, that process is called the sexual intercourse. So, when a female and a male is having a sexual intercourse, the penis is inserted to the vagina of the female. So, the second step, or next to that, leading to the meeting of the sperm and the egg, it's letter A. So, during sexual intercourse, the penis enlarge and ejects the sperm cell to the vagina. And the process of the ejection of the sperm cell is called ejaculation. Third, it's letter F. So after the sperm has been released inside the female reproductive organ, it will travel through the cervix, uterus, and into the fallopian tubes. So, how many sperm? We are talking about millions, if not billions of sperm cell. So, ganun kadami ang nai-eject na sperm during one ejaculation. So, nagta-travel ito into cervix, uterus, and into the fallopian tubes. Now, what kind of environment is experienced by the sperm cells? So, harsh environment kung i-relate natin. That's why out of the millions of sperm cells, talagang pagdating nito sa fallopian tube, ilan na lamang sila? Maybe few hundreds or less, or konti na lang sila. Kasi yung katawan ng babae is killing the sperm cell that enters the woman's body. That's why tayo na nag-e-exist, we are 1 out of the million chances ng sperm from our parent, from our father. So next is letter B. Isang sperm cell lang ang magfe-fertilize ng egg. So out of the millions deposited during the sexual intercourse by the male, isa lamang sa milyong-milyong sperm cell ang magfe-fertilize ng egg cell. Next, letter E. Pag nagkaroon na ng fertilization, magi-start ng mag-divide ang cell. Next is letter C. The cell or yung na-divide na cell called the zygote travel through the fallopian tube
to the uterus. So mula sa fallopian tube kung saan nag-meet ang sperm at saka ang egg, bababa na ito sa uterus. Ngayon, paano kung halimbawa hindi nakababa ang zygote sa uterus at nag-stay lang siya sa fallopian tube? Masasabi ba na pregnant pa rin ang babae? The answer is yes. Although, this type of pregnancy is called ectopic pregnancy. At usually, hindi ito nagiging successful. At ang panghuli, the cell attached to the wall of the uterus for the implantation. So, dito na magi-start ang development ng zygote papuntang fetus hanggang sa mag-develop at bago lumabas bilang full-grown baby. So, pregnancy ang tawag. So, these are processing questions. Some of the answers are presented in the previous activity. So, pwede nating balikan. At any rate, subukan nating sagutan. What process is the release of sperm cell during sexual intercourse? The answer is ejaculation. So, sometimes, yung ibang male, they associate the Tagalog term, into the act of doing it. But in English, the term ejaculation is the release of the sperm. So, number 2, what is fertilization? Where does it happen? So, fertilization, mga keywords siguro na dapat tandaan, union, pag-iisa ng sperm at ng egg. Saan ito nangyayari? Sa fallopian tube. Number 3, what cell is called after fertilization? Where does the cell attach and develop during pregnancy? So, ang tawag sa nagde-develop na cell initially after fertilization is the zygote. At ito ay bababa mula sa fallopian tube papunta sa uterus kung saan ito ay mag-i-implant at magde-develop. Number 4, if sperm cell and egg cell doesn't meet inside the woman's body, can babies be still produced? Justify your answer. So, meron daw bang pagkakataon na si sperm cell at saka si egg cell ay pagtatagpuin hindi sa loob ng katawan ng babae? Pwede daw bang itong mag-develop into baby? So, pag-isipan nyo yun. And number 5, how does sexual reproduction occur? Okay, let us discuss sexual reproduction. So, in sexual reproduction, a haploid, o nabanggit natin yan nung nakaraan sa reproduction of plants, kung ano ibig sabihin ng haploid at saka ng diploid. So, alalahanin uli natin. So, pag sinabi nating haploid, ito ay isang single set ng chromosomes. Pwedeng, para sa tao, ito ay may bilang na 23 chromosomes. Okay, a haploid sperm cell and a haploid egg cell unite to form a diploid. Ibig sabihin, yung isang set at saka isang set ay nagsama. So, meron na tayong dalawang set or 23 pairs. Kasi yung isang set, 23, kumbaga 23 pieces lang siya ng chromosomes. So, dahil nagtagpo na sila, meron ng isang set ng 23 pieces at isa pang set ng 23 pieces. Therefore, meron na tayong 23 pairs or 46 pieces or 46 chromosomes. So, merong sperm at egg na may tag 23 na chromosomes. When they meet, when they unite, when fertilization happens, they form a diploid zygote or a cell with 46 chromosomes. So, the types of fertilization, 1, cross-fertilization. So, when a male and female species of a population do the sexual intercourse and they were able to have their gametes or sex cells meet
that is cross-fertilization. There are also some animals na kayang mag-self-fertilize. So it happens when the fusion of male and female gametes happens in just one individual. So may mga organisms na hermaphrodite. Pag sinabi nating hermaphrodite, organisms na mayroong pambabae at saka panglalaki na sex organs. So example is tapeworm in the intestines. Pwede rin naman na ang fertilization ay mangyari sa labas ng katawan or in the environment. And some animals permit this to happen. Examples natin ay frogs, crabs, corals, and many fishes or many fish. So, yung similya at yung itlog ng fishes ay nasa tubig and the sperm will fertilize the egg on the water or in the water, and that is called external fertilization. So, meron ding asexual reproduction ang mga animals. So, kagaya ng sa plants, ang offspring ng asexual reproduction ay genetically identical din. So, ibig sabihin, kung ano yung genes ng parents, siya din yung genes or sets of genetic composition ng mga anak nila. So, sa example natin, sa presentation natin, meron tayong tatlong uri ng asexual reproduction. Budding, fragmentation, and parthenogenesis. So, makikita natin, sa budding, it involves the splitting of new individuals from an existing organism. So, pwede nating makita na ito yung original organism. This is Hydra, example. And makikita natin na may usbong. Parang may nagpo-protrude sa kanya. And then, nagde-develop ito hanggang sa lumaki, hanggang sa humiwalay. So, a full-grown bud becomes a new plant. Or, a new animal. So, that is budding. Pag sinabi naman nating fragmentation, it happens when a single parent breaks into parts or fragments that give rise to a new individual. So, makikita natin that in this starfish, so, naputol yung bahagi. So, yung naputol na yon hindi siya mamamatay. Siya ay magde-develop sa another starfish. So, ang tawag doon is fragmentation. Pwede rin naman na mag-asexually reproduce ang ibang organisms, most especially ang ibang uri ng insects through the process of parthenogenesis. It is a natural form of asexual reproduction in which growth and development of embryos occur without fertilization by the sperm. So, pag ang mga bees or mga bubuyog, pag na-fertilize ang egg, pwede siyang mag-develop into workers or the queen bee. Pero pag ang egg ay not fertilize, ang madedevelop na bee ay tinatawag na drones. So, nag-produce pa rin ng organism pero hindi kinailangan ng sexual reproduction or meeting ng sperm and egg cell. Okay, this is an application of or a related lesson from our lesson. So, what is in vitro fertilization or IVF? So, IVF is a complex series of procedures used to help with fertility or prevent genetic problems and assist with conception of a child. During IVF, mature eggs are collected from the ovaries and fertilized by a sperm in the lab. Kung maalala niyo yung isang tanong dun sa activity, posible daw ba na ang sperm at saka egg ay mag-meet sa labas ng katawan ng babae? So the answer to that is yes. And the process is called in vitro fertilization where the sperm and the egg union is assisted sa isang laboratorio. So, sino yung mga gumagawa ng in vitro fertilization? Mostly, ang mga gumagawa ng ganitong procedure ay yung mga mag-asawa
para sa humans na hindi magkaanak. Posible na isa sa kanila or let's say the male has a mababang sperm count. So, hindi sapat yung sperm count to support the need para yung sperm ay makasucceed na makapunta sa fallopian tube. So, what happens? Kukuha ng mature na egg sa ovary ng babae, kukuha ng set of sperm sa lalaki, at i-fertilize ng sperm yung egg sa isang laboratorio. So, minsan, tinatawag ang mga napoproduce na baby bilang test tube baby. Minsan din, ginagamit din ang in vitro fertilization kung ang isang magpartner or mag-asawa ay ayaw pang magkaanak pero nasa tamang edad na or nasa late stage na ng uh, ability to reproduce. So, what scientists do, kumukuha sila ng egg cell mula sa babae at pine-preserve ito para pag ready ng maging parent ang magpartner na ito or mag-asawa na ito, susubukang i-fertilize yung egg sa laboratory using the process of in vitro fertilization. Madami ring application ng in vitro fertilization into animals. May mga animals na critically endangered or threatened at yung bilang ng kanilang population ay pababa ng pababa. And sometimes, some of these animals ay hindi ganun kabilis magpadami. So, what scientists do is that they harvest the sex organs mula sa animals na ito and they try to do in vitro fertilization para pag nag-succeed yung union or fertilization, ilalagay ito sa katawan ng animal para mag-develop. So, in vitro fertilization. So, some points to remember. So, we were able to describe sexual reproduction in humans and animals. Na-describe din natin ang asexual reproduction. So, meron tayong tatlong uri ng asexual reproduction na present sa presentation na ito: budding, fragmentation, and parthenogenesis. And gaano kahalaga ang reproduction? It is very essential for the perpetuation of the species. Para yung populasyon ng isang uri ng organismo ay magpatuloy na mabuhay. We were also informed, or you are also informed, of the process of the in vitro fertilization, na kung saan the meeting or union of the sperm and egg can happen outside the body of a woman. So, test natin kung naintindihan ng lesson. Pwedeng i-pause at subukang sagutan. Number 1. In external reproduction, where does the egg and sperm cell unite? Answer is A. Environment. So, bakit hindi C? Outside the body of a female organism. So, mas malapit yung sagot na letter A kesa sa C. Kasi pag outside the body of a female, pwede yung location mas malapit or yung external na bahagi lang ng katawan. Pero external reproduction, based on the description na binigay natin sa lesson na ito, is happening in the environment. Number 2. In human reproduction, where does egg and sperm cell unite? So, the answer to that is this one, letter A, fallopian tube. Number 3, the kind of reproduction undergone by hydra is called, that is budding, letter A. Number 4, the union of egg and sperm is called
Letter A, fertilization. And number 5, this is an assisted reproductive technology where the union of sperm and egg cells happens in the laboratory or outside the body of a female organism. The answer to that is letter A, in vitro fertilization. So, there's a statement na pwedeng i-discuss and i-describe or explain. So, discuss the importance of in vitro fertilization in animal species preservation. Okay, so pwedeng pag-isipan ang susunod na image and concept. So, nakikilala nyo ba si Sir Joel Cruz? So, si Sir Joel Cruz ay mayroon ng 3 pares ng twins. So, all of his sons and daughters ay na-produce sa pamamagitan ng in vitro fertilization. So, napaka ganda ring isipin na ang in vitro fertilization ay isang option para sa mga tao na gustong magkaanak regardless of the age, race, gender, and any boundaries na siniset ng society natin ngayon. So, this IVF provides options, hindi lamang sa mag-asawa, pero even other members of our society na merong karapatan na magkaroon ng pamilya. So, pause and think about this. Also, merong advantages and disadvantages ang technology as a whole. Pero magandang isipin that many of us tend to realize and understand that the benefits of technology are really beneficial to humans. At pag naiintindihan natin ang benefits and risks ng technology, mas madali nating magagawan ng paraan ang buhay-buhay, ang mga processes, at ang mga solutions to our issues and problems. So, para sa next lesson, pag-uusapan naman natin ang genetic information and protein synthesis. So, magandang araw sa inyo lahat at maraming salamat.